Ito, kapapasok lang ng mga vlog, 'no, o balita ano sa ibang bansa na ang China ay talagang nag-uudyok talaga ng giyera, 'no. At buti na lang nasita ito kaagad dahil sa himpapawid mismo nangyari ito. Yung helicopter at yung eroplano natin ay muntik ng magsagupaan. Buti na lang ang mga Pilipinas o ang Pilipino ay marunong talagang magtimpi, 'no. At panoorin natin ito, please. Comment down below kayo, like and subscribe sa ating channel po, ang Wow Philippines. Ito po ay mapapanood natin ngayon sa ating channel. Ito po ay para po ito sa mga Pilipinong maka-China, 'no, na sa mga kumakampi kay Duterte na maka-China, panoorin niyo ito. Naku po, US binanatan ang China matapos ang nakakagulat na insidente kung saan isang Chinese military helicopter ang lumapit ng halos 3 metro sa isang eroplano ng Grabe. Pilipinas. Hindi na nakapagtimpi ang US. Isang matinding babala ang binitawan ng isang US admiral laban sa patuloy na panggigipit ng China sa rehiyon. Ano nga ba ang matindi niyang sinabi? Samantala, tila nagbabago ng estratehiya ang China. Pansamantalang iiwas sa tensyon at magpo-focus muna sa pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahan. Pero ano Naghahanda ang sila. dahilan sa likod nito? Naghahanda na yan, naghahanda. At narito ang isa pang pasabog. Ang anak ni US President Donald Trump ay may mabigat na mensahe para sa China. Isang babalang dapat umanong malaman ng lahat. Mga kahistoryador, noong February 18, 2025, naganap ang isang mapanganib na tagpo sa pinag-aagawang South China Sea o West Philippine Sea. Isang helicopter ng People's Liberation Army ang lumipad at dumikit ng halos 3 metro lamang ang layo mula sa isang eroplano ng surveillance ng Pilipinas. Nakakatakot ito dahil isang maling galaw lang at ang insidenteng ito ay maaring mauwi sa isang trahedya. O ito na, komento natin dito. Yan sa mga mahilig sa mga Duterte. Alam naman natin mga Duterte, mga maka-China yan, no, mga maka-China yan. Ito yung suporta ng mga Pilipino sa China, oh. Oh, ayan, oh. Muntik nang magkasagupaan ang eroplano at helicopter ng China at pumapasok sila sa ating lugar, sa ating karagatan. Diyan sila pa ngayon ang galit. Yan. Ayan, sana sa mga kababayan natin iwas-iwasan nyo ng kumampi sa mga maka-Duterte na mga maka-China. Dahil ito mangyayari nito, kung kayo ay kampi ng kampi sa mga Duterte na mga maka-China, mas lalong lalaki ang mga ulo ng mga yan, ng mga inchik na ito, na mga agaw ng karagatan, no? Ito yun, no? Sa mga kumakampi sa mga Duterte ng mga maka-China, itong mangyayari niyan. Kasi mas lalong lumalaki yung mga ulo ng mga inchik, no, na pumapasok sa ating bansa, sa ating karagatan, no. Sana tumigil-tigil na kayo na kumampi sa mga Chinese na ito dahil mas lalong lumalaki ang tensyon, no. Buti ang Amerika ang kumakampi sa atin. Tingnan nyo. O worst case scenario, kung pumalag ang ating mga tropa ay baka pagmulan pa ng matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi nakatiis ang Amerika at mabilis na umalma, nagpahayag kaagad sila ng pagkondina. Sabi ng Washington, ang ginawa ng China ay hindi ligtas at irresponsable. Sabay diin na patuloy nitong susuportahan ang Pilipinas at iba pang kaalyado sa rehiyon. Ayon kay State Department spokesperson Tammy Bruce, ang paghadlang ng Chinese Navy sa lehitimong operasyon ng himpapawid ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal ay isang kabastusan. At halata naman na pambubuli ito sa mga maliliit na bansa. Ngunit hindi rito nagtatapos. Kasi tingnan nyo, nasa loob sila ng karagatan natin. Sila pa yung may lakas ng loob na manita, 'di ba? Kumbaga sinisita tayo na wag diyan siguro lumipad, wag diyan mag-ikot, no? Kasi sa kanila, no? Parang iniisip nila talaga nila na ang South China Sea ay sulong-sulo lang nila, no? Kanila lang talaga na wag kumbaga mag-ikot. Grabe, no? Talagang makapal talaga ang mga mukha nitong mga inchik na ito, no? Bakit kaya ginaganyan nila ang Pilipinas? Parang minamaliit talaga nila, no? Grabe. Tapos ang tensyon. Dahil sa gitna ng lumalalang diplomatikong bangayan, iginigit ng China na ang Pilipinas pa ang may mali. At ito raw ang lumalabag sa soberanya ng kanilang bansa. Napakatindi talaga, mga kahistoryador. Biruin mo, nasa teritoryo natin pero may lakas pa ng loob na magsabi na tayo ang lumalabag. Ayon sa tagapagsalita ng PLA Southern Theater Command na si Chan Junhee, mahigpit na sinusubaybayan ng China ang anumang galaw sa rehiyong inaangkin nito. Ngunit agad namang sumagot ang Philippine Coast Guard. Tinawag nila na walang ingat at mapanganib ang kilos ng China. Sabay diin na ang kanilang surveillance mission ay isang lehitimong Maritime Domain Awareness Flight. Isang hakbang para labanan ang iligal na pangingisda sa teritoryo ng bansa. Nakita nyo? Nakita nyo na yan, no? Sa mga kumakampi sa China. O, tingnan nyo kung anong ginagawa ng mga Chinese na ito. Nasa karagatan natin ng isda. Nangunguha sila ng isda sa karagatan natin. O, yan. Mga kababayan, yung mga kumakampi sa kay Duterte na maka-China. O, gusto nyo to? Gusto nyo yung ganitong nangyayari sa bansa natin? Na tayo ay binubuli ng mga incheck na ito na talagang akala nila buong karagatan ay sa kanila. Yan. No?
Yan, mga Duterte, mga maka-China ang mga yan. Mga maka-China ang mga yan. O, tingnan nyo, lumalaki ang ulo ng mga inchik na ito dahil kakampi nila ang mga Duterte. Yan. O, tingnan nyo, yung mga Pilipino na hindi, walang mga alam na kampi kayo ng kampi sa mga Duterte, na mga maka-China. Tingnan nyo, lumalaki na rin yung ulo ng mga inchik na ito pumapasok sa karagatan natin. Tingnan nyo. At guess what? Masisip Hindi ito talaga ang dito. unang pagkakataon na isinangkot ang China sa isang alanganing insidente. Kamakailan lang, inakusahan ng Australia ang China ng pagpapakawala ng flare sa harap ng kanilang eroplano sa may Paracel Islands. Tumindi rin ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Canberra. Dahilan para muling kondenahin ng US ang mga aksyon ng China bilang hindi ligtas at banta sa kaligtasan sa rehiyon. Idagdag mo pa ang reklamo ng Taiwan sa patuloy na agresyon ng China. Sabi ng kalaban, Isa sa mga matinding nagbabala rito ay si Admiral Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Fleet na nagpahayag ng kanyang pangamba sa Honolulu Defense Forum. Ayon sa kanya, ang sunod-sunod na kilos ng militar ng Beijing mula sa mga spy balloon, naval patrols at aerial incursions ay malinaw na bahagi ng estratehiyang puwersahin ang Taiwan na magkaisa muli sa mainland. Pero ang tanong, kaya nga ba itong gawin ng China? Ayon kay Professor Mash H. Gaka, isang eksperto sa China mula sa Nicolaus Copernicus University, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Bagamat matagal nang may territorial ambitions ang Beijing sa rehiyon, naniniwala siyang malabong magsagawa ito ayun, tingnan nyo, no? 9 dash line, gusto nilang angkinin lahat yan, ng karagatan na yan. O, kasama sa atin yan, no? Kasama sa Pilipinas yan, no? Gusto nilang angkinin lahat yan, yung karagatan na yan. Eh, paano naman yung mga mangingisda natin na nangingisda dyan sa West Philippine Sea dahil inangkin na nga nila yung South China Sea na yan. Gusto nilang ibuo, no? Kanila yan, sasakupin nilang lahat yan. Kaya nag-iikot sila dyan sa buong karagatan na yan. At hindi nila tayo titigilan hanggat hindi nila makukuha yung South China Sea na yan. Gusto nila, kanila lang, ayan, no? May line yan, no? 9 dash line yan, no? Kaya yan talaga ang gusto nilang makuha, no? Yung karagatan na yan. At mawalan tayo ng yamang tubig dyan at mawalan tayo ng hanap buhay. Lalong-lalo na yung mga mangingisda natin, no? Kaya sinisita nila. Yan. Hindi nyo ba naisip yan, mga kababayan, na kung kayo ay talagang kumakampi sa mga Duterte, alam nyo ba na mga maka-China ang mga yan? Kaya nga lalong lumalaki ang mga ulo ng mga inchik na manguha o mangagaw ng teritoryo ng hindi sa kanila. Dahil nga siguro sa pagkakampi-kampi ng mga Pilipino sa mga Chinese, no? Lalong lumalaki at talagang lumalakas ang loob nila na mangagaw ng mga teritoryo. Yan, tulad niyan. Tulad niyan. Oh, gusto nyo bang mga nangyayari na mga ganito na mas lalong pumapasok ang mga Chinese sa lugar natin? Mas lalo tayong binubuli ng mga inchik na ito? Oh, tingnan nyo ng mabuti. ng tahasang pananakop gamit ang militar. Bukod dito, matagal nang tinatrato ng Beijing ang Taiwan Strait, East China Sea at South China Sea bilang bahagi ng kanilang panloob na dagat. Tingnan Ngunit nyo yung kulay pula na ano, nilagyan nila ng guhit na yan, no? Na sa kanila lahat yan, ang karagatan na yan. At wala nang natira sa Pilipinas. Oh. Yung natira sa atin dyan nakatubig yung nasa loob na lang ng ating mapa, no? Na tubig at dito sa kabila. Pero yung sa kanila talaga yung sa harapan, dyan lahat dumadaan ang mga nangangalakal, no? Yung mga malalaking barko na nagdadala ng mga ang mga business nila dyan. Dyan dumadaan sa atin sa may West Philippine Sea. Pero gusto nilang agawin lahat yan para suluhin, no? Para suluhin. Grabe. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pag-anggi, hindi pa rin nila nagagawang ipataw ang pananaw na ito sa pandaigdigang antas. Bapang. Kaya todo puspusan na talaga ang ibang mga bansa sa pagpapalakas upang paghandaan ang mga posibleng senaryo. Sa patuloy na lumalalang tensyon, hindi lamang nakaupo ang Estados Unidos, Japan, South Korea at Pilipinas. Sa katunayan, pinalalakas nila ang kanilang depensa sa rehiyon. Naglaan ang Washington ng hanggang $10 Ayan, oh, tingnan mo, naghahanda na yung Washington, no? Naghahanda na. billion para sa armas sa Taiwan, kabilang ang advanced cruise missiles at HIMARS rocket launchers. Kaya naman sa ngayon, mukhang mas pinipili ng China ang pananakot kaysa direktang labanan. Ngunit ayon kay Admiral Paparo, ang kanilang multi-domain operations na kinabibilangan ng coordinated air, sea at cyber warfare drills ay patunay ng kanilang malinaw na intensyon at lumalakas na kakayahan. Pero ang tanong ngayon, hanggang kailan magtatagal ang tensyon na ito bago sumabog sa isang tunay na komprontasyon? Mga kahistoryador, sa harap ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakikita ni Pangulong Xi Jinping ng China ang isang sitwasyong puno ng mga oportunidad. Ngunit may kasamang mabigat na panganib. Narealize kasi ng China na kung magtatapos ang digmaan, maaaring biglang maharap ang kanilang bansa sa mas matinding atensyon mula sa militar ng Estados Unidos. Isang bagay na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa ngayon, maingat ang China. Sa halip na magpakita ng agresibong aksyon sa US, pinipili ni Xi na ituon ang pansin sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Ito kasi ano, no? Kung magkaroon o sumiklab ang digmaan sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa China, no?
kung ito ay pagtutulungan sila ng mga bansa na kalyado ng Pilipinas, sigurado talaga durog na durog yan. Itong mga tinayo ng China na mga establishment dyan at mga malalaking infrastructure dyan sa China ay mawawasak. Mawawasak talaga yan. Lahat yan ang pinatayo nilang magagandang mga buildings dyan, no? Mga bago nilang mga train dyan, no? Mga release ng train dyan na mga magaganda. Naku po, siguradong wasak na wasak yan at manghihinayang talaga siya sa mangyayaring digmaan na ito kung patuloy siyang nagmamatigasan na itigil ang pambubuli sa Pilipinas. E paano pagka uminit na ang ulo ng Amerika at uunahan itong bombahin ang China? Siguradong durog na ito. Dahil nga pagtutulungan talaga siya ng mga kaalyado ng Pilipinas, no? Sa ginagawa nila na ito. Sigurado talagang durog na durog itong China. Dudurugin talaga ito. Sayang itong ginawa nilang paganda sa China kung dudurugin lang ng iba't ibang bansa dahil marami na talagang sasali rito. Marami talaga, no? Madudurog talaga ito sigurado ako dahil kung hindi ito titigilan ng China ang kanilang ginagawa. Ang ganda pa naman ngayon ng China. Kung makikita nyo, napakaganda ng lugar ng China ngayon. Pero sayang lang kung dudurugin ito ng Amerika at iba pang mga kaalyadong bansa ng Amerika. Nako, dapat itigil na nila itong mga pambubuli sa Pilipinas dahil sila mismo talaga ang mag-uumpisa ng tensyon na para sumiklab itong digmaan, no? Digmaan, no? Minamaliit nila ang Pilipinas eh. Akala siguro nila hindi lalaban, no? Minamaliit nila pero hindi nila alam ang kapangyarihan ng Pilipinas na pag talagang binuli nila ng binuli ito at uminit ang ulo ng Amerika at baka mabomba sila diyan, ubos talaga silang lahat. Dahil hindi lang naman Amerika ang may galit sa kanila, ang Taiwan may galit din sa kanila, di ba? At yung ang Japan galit na rin sa kanila ngayon. Baka mamaya durog na durog ito. Kawawa ang mga mamamayan sa China na wala namang pakialam sa galit nitong Xi Jinping nito na talagang gustong sakupin ang buong karagatan diyan sa South China Sea. Sigurado ako durog na durog talaga itong China, no? Kung hindi niya pa ito ititigil, talagang mangyayari talaga sumiklab ang digmaan na ito at baka mamaya sila pa ngayon ang mas kawawa sa mangyayaring ito, no? Dudurugin talaga ito ng ilang kaalyado ng Amerika, 26 yata. Naku, kawawa ito. Kawawa talaga ito sa Amerika itong China na ito, no? Napakaganda pa naman ngayon ng lugar sa China, pero pagka ito ay sumiklab ang digmaan at dinurog ito ng Amerika, naku, wasak talaga itong China, no? Huwag nilang sasabihin na malaking bansa rin sila, pero lalaban ang lahat ng bansa para sa Pilipinas. Yan ang ano ko talaga, yung nakikita ko talaga ganun. Madurog talaga itong China, sigurado yan, durog na durog to. Nitong linggo lamang, muling binuhay niya ang relasyon kay Jack Ma, tagapagtatag ng Indonesia, Alibaba. Alibaba. Bilang senyales na tapos na ang mahigpit na regulasyon laban dito. Samantala, si Trump ay nagpapakita rin ng mas banayad na tono patungkol sa China. Ayan. Sinasabing posible pa rin ang isang trade deal. Ayun, Ngunit hindi maikakaila na maraming hawkish figures sa kanyang administrasyon, tulad ni na Jamieson Greer at Marco Rubio, na tila handang harapin ang anumang aksyon ng Beijing. Ayan, oh. Pero alam nyo ba na hindi lang si Pangulong Donald Trump ang may komento sa China? Maging ang kanyang anak ay may mabibigat ding atake laban sa China. Sino nga ba si Donald Trump Jr.? Ayun, Siya ang panganay na anak ni US President Donald Trump. Naku, baka mas matindi pa ito, no? Ang pagkakaalam ko, baka pagdating ng araw, tumakbo rin tong isang politiko, no? Yung anak ni Donald Trump. Mas matindi pa yatang magsalita ito kaysa kay Donald Trump, no? Yung kanyang anak. Kaya sumasali na rin ngayon ito sa politika at kumakampi na rin ito ngayon sa Pilipinas, no? Talagang grabe At na isa sa itong mga ito. kilalang personalidad sa politika ng Amerika. Kilala siya sa kanyang matapang na pananalita at aktibong papel sa kampanya ng kanyang ama, lalo na sa kilusang Make America Great Again. Ayan, no? Bagamat wala siyang opisyal na posisyon sa gobyerno, malaki ang impluensya niya sa mga desisyon ng administrasyon ng kanyang ama, lalo na pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Kamakailan, nagbigay si Trump Jr. ng opinyon tungkol sa estratehiya ng Amerika laban sa tumataas na kapangyarihan ng China. Sa isang artikulong inilathala niya noong February 18, binigyang din niya ang kahalagahan ng paghahanda para sa anumang hamon mula sa China, habang nananatiling bukas ang pinto para sa diplomasya. Okay yun. Sa kanyang pagsusulat, sinuportahan niya ang nominasyon ni Elbridge Colby, isang kilalang China hawk para sa isang mahalagang posisyon sa Pentagon. Ayon kay Trump Jr., dapat palakasin ng Amerika ang militar nito upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan laban sa China. Ayan, oh. Ngunit iwasan din ang mga hindi kinakailangang provokasyon. Ngunit bakit mahalaga ang ganitong pananaw? Sa unang termino ng pagkapangulo ni Donald Trump, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China dahil sa digmaang pangkalakalan. Nagpataw ang Amerika ng mga taripa laban sa China bilang tugon sa mga isyu tulad ng fentanyl export at iba pang kemikal. Gumanti naman ang China. Tinarget ang ilang kumpanyang Amerikano at nagpatupad din ng sariling taripa. Bukod dito, mainit pa rin ang usapin tungkol sa Taiwan at South China Sea. Sa Taiwan, malinaw ang suporta ng Amerika.
Bukod sa pagbibigay ng tulong militar, hinihikayat din nito ang Taiwan na palakasin ang kanilang depensa. Tama. Bilang tugon, nangako si Taiwanese President Lai Ching-te na tataasan ang pondo para sa militar. Samantala, patuloy rin ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas. Kailangan talaga niyang itaas ang mga sahod ng mga Taiwanese military, no, para naman siyempre na hindi magbago ang mga isip nito, no, baka kumampi ito sa China. Kailangan niya talagang taasan dahil nga sa tension diyan na kung ano man ang mangyari sa Taiwan, kailangan nilang lumaban ng talagang puspusan diyan. Kasi nga gusto na rin silang kunin talaga, pagpipilitan talaga ng China ito na kunin ang Taiwan hangga't sa makuha nila, no. Yan ang sabi, no, sa mga ibang video na napanood natin. Kaya nga talagang grabe rin ang paghahanda ng Taiwan ngayon. Bukod doon na talagang marami din naman silang kaalyado, no, lalong-lalo na ang Amerika ay tutulungan din sila kung ano man ang mangyayaring tension diyan. Pero ang Pilipinas, ano kaya ang magagawa, no? Ano kaya magagawa para sa Taiwan? Siguro tutulong siya diyan sa mga mamamayan, no? Dahil nga sariling laban nila yan, sariling laban, hindi na tayo pwedeng makiisa pa sa mga laban ng Taiwan at saka China. Siguro may tutulong lang ng Pilipinas diyan ay magbibigay tayo ng mga kaukulang tulong para sa mamamayan, no? Pero sa atin naman dito, tension natin dito, talagang binubuli tayo. Yun ang pinaka problema natin kasi ayaw tayong tigilan ng mga inchik na ito na maagaw talaga ang buong karagatan diyan sa South China Sea, no? Dapat siguro ano kaya ang pinakamagandang gawin ng Pilipinas, no, para maitigil ito. Kaya comment down below kayo para naman din malaman natin ang inyong mga kaalaman tungkol dito sa South China Sea, no. Pero para sa akin kasi yung pagtitigil o pagtatagal ng mga inchik dito sa karagatan sa West Philippine Sea, parang gusto na nilang angkinin, no? Gusto na nilang angkinin. Malakas ang kanilang kalooban dahil nga sa karamihan sa mga Pilipino din ay kumakampi sa mga Chinese na hindi nila alam, kampi sila ng kampi sa dating Duterte administration. Alam naman natin na mga maka-China ang mga yun, lalong lumalaki lang ang ulo ng mga inchik na ito. Upang palakasin ang kanilang pagsasanay militar bilang tugon sa agresyon ng China sa South China Sea. Sa kabila nito, binigyang diin ni Trump Jr. na mahalaga ring panatilihin ang diplomasya. Ayon sa kanya, mas makikinabang ang mga Amerikano kung maiiwasan ang digmaan habang pinapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Ang ganitong pananaw ay sumasalamin hindi lamang sa estratehiya ni Donald Trump, kundi pati na rin sa mas malawak na layunin ng administrasyon na tiyakin ang seguridad habang pinapangalagaan ang interes ng Amerika. Sa huli, patuloy na kikilos ang China upang ipangalandakan nila ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Subalit nariyan ang Estados Unidos at mga kaalyado nito upang pigilan ang China sa makasariling intensyon nito. Mga kahistoryador, ano sa palagay nyo? Kung ang isang Chinese military helicopter ay lumapit ng halos 3 metro sa ating mga tropa, dapat nga ba natin itong palampasin? At paano naman ang mungkahi ng anak ni US President Donald Trump? Sang-ayon ka ba rito? Ilagay ang inyong mga opinyon sa ating comment section. Ito lang naman yun, nagbigay lang naman siya ng kanyang opinyon. Hindi naman kailangan na ilagay talaga sa digmaan ang itong sitwasyon. At gusto niya nga na mailagay sa diplomasyon, diplomasyang pananaw. Itong usapin na ito na talagang pambubuli ng China sa Pilipinas, na talagang grabe ang tension na yun, ang eroplano natin nilapitan ng isang helicopter na parang tayo pa ang tinataboy sa sarili nating karagatan. Pero sana naman din iwasan na yung mga ganitong klaseng sistema kasi nga talagang nagpo-provoke lang ito ng gulo, no? Talagang gumagawa sila talaga ng hakbang na para magkaroon ng digmaan itong mga Chinese na ito. Alam nyo ba mga kababayan, anong pagka ganitong klaseng provocation ng China, parang sila pa talaga ang nag-uumpisa ng digmaan, no? Hindi nila alam ang mangyayari, no? Na alam na ang pagkakaalam ng lahat pag mga ganitong klase kung ibang bansa lang ang ginanyan nila at kulang sa timpe sa pagpipigil ng galit. Sigurado talaga itong provocation, itong helicopter na lumapit sa eroplano ng Pilipinas, sigurado talaga gulo na, no? Gulo na talaga. Buti na lang ang mga Pilipino ay talagang marunong magtimpi, marunong talaga magpigil ng galit, no? Dahil kung hindi, magsisiklab talaga ang digmaan dito sa ginawa nila, no? Ang dami na nilang ginawang provocation, marami na sila talagang ginawang mga panakit sa mga Pilipino. Pero tingnan nyo naman ang mga ugaling Pilipino ay nandun pa rin talaga na talagang marunong pa rin talaga sa diplomasya, no? Kasi ayaw natin ng digmaan, ayaw natin na mapunta sa magulong sitwasyon dahil alam natin na pag ito ay sumiklab na ang digmaan, marami talaga ang mapipinsalang lugar, marami talaga mapipinsalang tao sa ginawa nitong mga inchik na ito. Kaya kayo, yung mga kumakampi diyan, no, yung kumakampi sa mga Chinese, no, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa Pilipinas. Hindi nyo talaga alam 'yan. Dahil kung ito ay kampi kayo ng kampi, no, parang iniisip nyo na mas maganda pang kumampi sa Chinese kaysa sa mga Amerikano. Nagkakamali kayo diyan. Kasi gusto nilang angkinin ang buong Pilipinas pati ang karagatan natin diyan, 'di ba? Ang sabi nga nila na tayo ay probinsya
ng China. Yan. Sana itatak natin sa isip natin yan na hindi talaga pwede na tayo ay solong republic lang ng Pilipinas, no? Tayo ay kaalyado mismo ng Amerika, pero tayo ay may sariling gobyerno dito sa Pilipinas. Comment down below kayo, like at subscribe sa ating channel kung anong inyong masasabi sa ating mga sinabi dito sa video, no? Dahil ako mismo ay ayaw ko talaga sa Chinese, no? Ayaw ko talaga sa mga China na yan dahil gusto nilang angkinin ang buong karagatan at maging sa ating mga kalupaan dito ay meron na rin silang mga pagmamay-ari. Dapat na sana ay para lang yan sa mga Pilipino. Yan po, hanggang dito na lang. Please comment down below kayo, like at subscribe sa ating channel po, ang Wow